The rapture is an imminent event. This is an event na kapag ka nangyari na po, marami ang mahihimasmasan, marami ang maggugulantang, marami ang matatakot, marami ang magsisisi. Sapagkat they are not taking us seriously, especially kapag ka nag-share tayo ng good news. Marami na po kaming ganyan. Although, sometimes nakakapikon. It's something like parang pinamumukha sa'yo na parang, hey, walang kwenta yung ginagawa mo. Kami may kwentang ginagawa namin. Busy kami, ganun-ganon. Pero alam po ba ninyo, pag nag-take place na ang rapture at naiwan na po sila, katakot-takot na hiyawan, sigawan ng pagsisisi ang kanilang mararanasan at mararamdaman. The rapture is not a joke. The rapture is something na mangyayari. Maraming tao ngayon, let's say it, to see is to believe. Nangyari na ba? Minsan mamimiloso pa. Pagkakaperahan ba yan? Ginanyan po kami ha. Pagkakaperahan daw ba yung gospel, yung pag-share namin? Kasi inabutan kami ng tanghali doon doon sa pinag-share namin ng good news ng gospel. Dumating yung anak niyang lasing, yung may-ari ng bahay. Pinatuloy kami ng nanay, pero yung anak niya medyo lasing, nakainom. Pagkakakitaan ba yan? Kilala pa namin yung mga yan family friend, and yet, ganun ang aabutin. Yung isang kasamahan namin doon, nagtatanong, hala, ganun. Sabi ko, wag kang magpapa-intimidate. Sabi ko, we are not on the defensive side, sabi ko. We are on the offensive side dahil nasa atin si Kristo, si Jesus. Sila, nagpapakita ng ganyan sa atin. Kawalan nila yan, kako. Pero yung nanay gustong makinig, so nag-proceed kami. Pero since alam namin baka magising, kasi iidlip nanda yung anak. So 30 minutes na lang namin ginawa yung sharing kasi may pupuntahan pa kami na another house katabi nila during that time. Ganun po ang this was, alam niyo to, nangyari po ito 2010. Early part ng 2010. That's why every time naaalala ko ang iinit ng mga Kristiyano noon to go elsewhere, to share bahay-bahay, mga houses, May mga Bible studies, nagkakanda. Sana ganyan pa rin ngayon. I hope. Pero alam niyo, nabawasan po talaga sa statistics. Statistics shows na ang dami nagme-make ng excuse ngayon. Busy kami, ganito ganyan. Okay, fine. Ulitin ko, hindi po natin kawalan ito, kawalan po nila. Pero nakakatakot po kasi kapag dumating na po yung rapture at doon nila marirealize na naiwan sila at ang pinakamasaklap, marirealize nila na dinedman nila yung mga nag-share ng good news dati. Nakakatakot yon. Bukod sa may condemnation na sila, nandyan po yung takot kung ano yung sasapitin nila. No? At biglang lilitaw yung Antichrist, biglang lilitaw yung mga malalakas na lindol, biglang yung world during the time na pumasok ng tribulation, during that time, ibang-iba na po talaga. No? Wala ka ng sa sarili mo. Wala ka ng control sa sarili mo sapagkat ko-controlling ka na ng Antikristo. Kung ayaw mo magpatatak, ipahahanap ka at ipapupugot ang ulo mo. Ay, ganyan po kalupit. Pero I believe po, alam ninyo, sa akin lang po di ba marami tayong theory. Sa pilitan, tatatakan ng Antichrist yung mga maiiwan. Pero alam ninyo, parang may vision sa akin na marami ang magpapatatak kasi comfort ang gusto nila. Kusa po yun kusa nila. Hoy, tatakan ninyo ko. Sige na, tatakan nyo kami ng buong pamilya ko. Yun po yung mga naiwan, yung mga na-left behind. Ganun po ang gagawin ng iba. They find it comfortable kasi. Pero may iba rin hesitant, pero walang magawa. Iba-ibang senaryo po. Pero hindi yung tipong lahat, yung pipilitin lahat. No. Kung pipilitin lahat yon, ibig sabihin, isa ang puso nila. Hindi. Kasi meron talagang mahilig din po sa comfort. Meron din po talagang mahilig, they want to retain their life. Itong panahon na church age ngayon, yung mga tumatanggi ngayon sa biyaya, yung mga walang interest sa Diyos, yung mga nasa bar lagi, yung mga puro entertainment ang nasa isip. Yan po, mostly pag naiwan na yung mga yan, sila po yung unang hahanap doon sa mga nagtatatak. Dahil for them, comfortable ang buhay. Yung mga walang interest sa Diyos. Okay? Comfortability, comfort ng buhay ang nais. No? Pero, makinig po mabuti. Ito na po yung big but. Ito na yung malaking pero. May mga, during the tribulation, especially sa Great Tribulation na yung kalagitnaan, maghahayag na yung Antikristo ng kanyang totoong kulay. I am God. At siya po ay pupunta roon sa
Holy of Holies. Ito na po yung abomination of desolation na tinatawag, kalapastanganan na hindi na matutumbasan. Sapagkat lalapastanganin niyan templo ng Diyos na buhay. At mula doon, maraming mga tao magse-second thought. Ito pala yung Antikristo. Kasi during that time, I believe, makakabasa po sila ng mga kopya ng Biblia. No? At malalaman nila yung Antichrist. Ito yung mga taong magtatago mula doon sa Antikristo. Sila po yung magiging tribulation saints right after. Yung mga mapupugutan ng ulo dahil sa Panginoong Hesukristo. That's very true. Mapupugutan po sila ng ulo dahil they refuse the mark. Maliwanag po yan sa Biblia. At alam niyo po ba kung sino po ang kanang kamay ng Antikristo doing all of those things? The false prophet. Kaya minsan puro tayo Antikristo, pero nakakalimutan natin yung role ng false prophet. Malaki po ang gampanin ng false prophet during that time. Napakalaki po sapagkat siya po ang manghihikayat sa mga tao in a religious manner na kilalanin ng Antikristo bilang Mesiyas na tagapagligtas ng mundo. So, gagawa siya ng mga kabangha-mangha, magpapaulan ng apoy, gagawin niya yung mga bagay-bagay na ganyan. Kaya, during that time din po, darating ang two witnesses, si Elijah at si Moises. No? Pero maipapapatay sila ng Antikristo sa ilang kadahilanan. Unang kadahilanan dahil wala po namang record sa Bible na namatay si Moises at si Elijah sapagkat ni-rapture silang dalawa. Si Moises, nilibing ng Diyos, ng pungsay, pero nawala po siya. No? At ito naman po si Elijah, alam naman natin, ni-rapture po siya, nakita ni Elisha. Kaya, sabi niya, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Kaya kailangan nilang mamatay. Kaya mamamatay po sila sa tribulation age. At pag namatay po sila, sabi ng Bible, kitang-kita ng mga tao, aakyat sila sa langit. Yun na po yung kanilang glorified body. Amen po ba? Exciting po ang mga pangyayari. Since hindi naman natin mararanasan ito sapagkat na-rapture na po tayo, at least tayo mga Kristiyano, alam po natin to. And out of concern, we are doing some vlogs, videos like this para marinig nila during the tribulation. Okay? Kaya itong false prophet na to, malaki po ang gampanin. Huwag niyong maliitin ang gampanin ng false prophet. Magpapaulan ng apoy, ng kung ano-ano, mga himala, at papagsalitain pa niya ang rebulto ng Antikristo. No? So in a manner na talagang mamamangha ang mga tao. Kakaiba. Ngayon po kasi AI na po tayo no? AI na. Pero ang gagawin nito, mas higit pa po sa kapangyarihan ng AI ang kanyang gagawin. Talagang may control na kasama, kapangyarihan na kasama, matinding, grabing panahon. The Great Tribulation. Alam niyo sabi ng Bible dito sa Great Tribulation, ito ay kapanahunan na hindi pa naranasan noon, hindi pa nararanasan ngayon, at hindi na mararanasan kahit kailan pa. Nag-iisang kapanahunan. Ito po ang tinatawag na puot ng Diyos. Minsan pag-aaralan natin yung 7 puot ng Diyos at 7 mangkok. Pag-aaralan po natin yan with complete verses. Hindi lang po ngayon dahil I'm preparing also. Pero alam po ba ninyo, sa totoo lang po, no? Ito pong mga bagay na nangyayari po ngayon, sabi nila, no, yung AI, masyado na po yung technology natin ngayon, masyado na po tayong high-tech, ano? AI, no? Hindi mo na makilala yung sa picture, ano ba, AI ba yan o tao? No? Matalino rin nagsasalita in all that. Kaya sabi ko, ito na po, kaya sasabihin nila, ay, ayan na, Antikristo, ayan na siya, no? No, wala pa po yung mark of the beast kasi kamakailan yung digital currency parang ipinatupad. Pero wala pa po tayo doon, maniwala kayo. Kasi nandito pa po tayo mga mananampalataya. Pag niremove na po tayo rin then doon na po yun mag-uumpisa. Kasi pag natanggal na po tayo rito, pasok na po ang Great Tribulation. Tinitiyak ko po sa inyo, may lilitaw pong lalaki na karismatiko. Siya po ang Antikristo. Maniwala kayo. Nagpapangalan tayo ngayon, ay si ganito, ay si ganyan. No, wala po sa mga yan. Gusto niyo sabihin ko, wala po sa mga yan. Isa lang po ang may bibigay kong hint. Siya po ay isang Hudyo. Siya po ay isang Jew mula sa tribu ni Dan. Hanggang doon lang po masasabi ko sa kanyang pagkakakilanlan. Dahil ayan po ang pinakamaraming maulan na verses. No? Pagdating ang usapin ng Antikristo, marami tayong may bibigay na verses kung bakit ang Antichrist mula sa tribu ni Dan. Hindi po chismis yun. May nag-comment dito, ay chismis daw yan. Hindi chismis yun. For a very long period of time, inaaral namin yan. Tribu ni Dan. Bakit? Yung ibang views, inaaral ko rin. Bakit?
Ang pinakamalapit tribo ni Dan, maniwala kayo. Okay, isang salita lang sasabihin ko po sa inyo. May sinabi si Lord Jesus Christ, dumating ako sa pangalan ng aking ama, tinanggihan niyo ako. I came by my Father's name and you rejected me. Then someone will come bearing His own name and you will accept Him. May darating sa kanyang sariling pangalan at tatanggapin niyo siya. Yun ang Antikristo. That's the Antichrist. Okay? Salita ng Panginoong Hesus ang aking pinagbasihan dito. No, hindi na siya paniniwala na inadapt kong paniniwala. Hindi. Salita ni Jesus ang basihan po dito. So, malapit na po bang maganap ang lahat ng ito? Ewan ko po. Ang mundo pwede pang tumagal ng 100 years kung gusto ni Lord. Ewan natin, di ba? Ganun pa man, bahala na si Lord Jesus. Come Lord Jesus, Maranatha.